Ayan, welcome po mga kabukid sa ating munting channel. So, nandito po tayo ngayon sa palayan. Ayan. Nakita niyo mga kabukid, ito po ang palay po namin na kalinayan. Ito po ang palay po na itinatanim lang po sa mga upland na sakahan, gaya po ng mga bukid. Ayan, ganito po. Ayan, pero nadapa po ng bagyo. Ayan, dahil po sa bagyong Upong, nadapa po ang ating palay. So, sayang mga kabukid, hindi po na hinog. Hindi po na kumpletong pagkahinog. Hindi pa naman po naubos. Ayan, dun sa taas. So ngayon pag-uusapan natin mga kabukid kung bakit konti lang po nagtatanim ng ganitong palay. So dahil po sa marami po nagtatanim ng mga kalinayan gaya nito. Yan. Marami po mga kabukid nagtatanim pero ngayon ay konti na lang. So hindi ka na makakita sa mga bukid na ng mga palay na ganito. So konti lang talaga naman nagtatanim ngayon. Bakit kasi mga kabukid? Dahil po sa panahon po natin, dahil po sa marami po ang bagyo, marami pong dumadaan na bagyo, taon-taon ay napakarami pong bagyo na dumadaan, kaya hindi na po, ang iba ay hindi na po nagtatanim ng palay, konti na lang po nagtatanim. Gaya po dito sa lugar namin ay hindi ka na po makakita ng kalinayan sa mga bundok, so wala na po talaga. So ilan na lang po nagtatanim dito. Sa lugar ngayon namin, kami lang siguro ang nagtatanim ng ganitong palay na pambukid na kalinayan. Ang kagandahan ng kalinayan ay maganda po ang bigas, mabango at malambot, maganda pong kainin. Compare po sa mga palayan pa sa patag na marami pero hindi po maganda ang bigas. Pero wag maasahan na, pero kung paramihan pa ng ani ay maganda po ang patag, ang tanim po na patag. Ang palayan pa sa patag ay marami pong ani. Compare dito sa bukid, sa mga plant po na palay, gaya po nito ay konti lang po ang ani. So, pero maganda po ang bigas, mabango. Kaya po konti lang po nagtatanim nito dahil po ay sa lugar po natin sa Pilipinas ay marami po ang bagyo. Maraming dumadaan na bagyo taon-taon po. Kada taon ay maraming bagyo. Gaya ngayon ay dumaan po ang bagyong Upong, ayan nasira po ang palay. So ito ang mga kabukid, ang iba ay pwede pa umaani mga kabukid. So meron pa tayo maaani pero hindi pa po hinog. Mga hilaw pa ang iba. Meron naman pagpipilian. So dito po sa baba, ayan meron po na dapa. Dulot niya ng bagyo. At ito nga mga kabukid, nasayang na po. Yan, tingnan natin kung may laman. So wala na pong laman. Hindi po na buo. So ito po ang kalinayan po na pilit. Pilit po ito. Tingnan natin ang bottle. Ayan kulay. Ito po ang bottle nito. So ayan mga kabukid. So ito po ang bottle ay kulay itim. Ang bigas, kulay itim pang bigas. At napakabango po nito mga kabukid. So ayun, meron pa po tayo maani pero hindi na po marami. At doon naman po sa unahan, ayan, ito po ang kalinayan na palay. Dito kalinayan din pero pilit. Yan, kaya konti lang po nagtatanim ng ganitong palay dahil po ay dahil po ay madali po ito madapa, dahil po ay mataas. At pag dinaanan pa ng bagyo, kahit hangin ay madadapa talaga. Lalo na pag malaki pong mga uhay. Pag maganda pong bunga ay madali po madapa ang palay. Kaya sa lugar namin ay kami na lang siguro ang nagtatanim nito. Wala nang iba nagtatanim nito. Dahil po ay lugi din po kapag gusto mo ng maraming ani, dito wag mo asahan ng maraming ani. Dahil konti lang talaga ang ani dito. Compare naman po dito sa palayan, sa patag, na marami pong ani. So ito mga kabukid, nandito lang ito sa gilid ng palayan namin. Yan. Nasa gilid lang po ito.